Minsan talaga ang hirap maging estudyante. Yung tipong kapapasok mo lang, gusto mo nang umuwi. Pero syempre, ano pa bang magagawa mo? Narito na tayo eh. Kailangan lang natin siguro ng konting pampagana. Promise na umuwi na talaga ako. Gusto ko nang umuwi. Hindi ko man lang napanood si Carl Sariga kahapon. Tama. Matatapos ng school year pero di man lang ako nakaamin sa lahat na naging crush ko. But I know this is my moment. Alam ko makakaamin ako sa kanila. Hoy, sabi ko na nga ba, dito lang kita makikita eh. Ano na bakla, may usapan tayo. Ay, naku! Alam mo, ante, ayoko na. Huwag na natin ito ituloy. Diyos ko, ante. Ayan na naman siya. Saka absent nga pala si Wednesday today. Sabi ng mga kaklase niya. Kaya wala siya dito sa library. Bunganga mo naman. Tsaka nandito ako para mag-aral sa USSB, no? Marami kaya tayong quiz next week. Talaga ba? What is religion? Ang religion ay isang organisasyon o lipo ng mga tao na may kanya-kanyang paniniwala na pinagbubuk ng isang katawan na may nagigis ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. What is nature of religion? Sige nga. Religions comes from the Latin word religo, which means the opposite of pagbubuklan. Ouch! Aray ah! Pero in fairness, ang galing mo. Pero di ka pa nag-crush ng crush mo. Crush na crush kita. Dahil ayoko na, umuwi na tayo. Kinakabahan talaga ako sa gagawin natin. Ano ka ba? Ibigay mo na yan. Tsaka practice nila Carl ngayon. Alam mo, hindi mo naman kasi ako naiintindihan eh. Paano na lang kung ano? Sige na nga, nandito na tayo. Ibigay mo na yung niluto mo. Eh, parang itapon niya. Ayoko na, te. Ayoko na talaga. Umuwi na tayo. Nakakahiya. Oh my gosh, girl! Yung baby mo! Girl, tignan mo! Tignan mo na! Ay ate, umayos ka! Kulang pa yung 2 braso ko sa bigat mong dyan. Ayun o, napitan mo na. Sure ka ba? Oo, go na. Carl, dinala nga pala kita ng paborito mo. Sabi kasi nila eh, favorite ko daw to kaya nilupuan kita. Diba ikaw yung culinary student? Sakto-sakto, di ba ako makakain? Ano to? Tanga ka ba? Alam mong Muslim ako, bibigyan mo ako dinuguan. Eliza! Nakakaya talaga! Bakit mo kasi binigyan ng dinuguan yung Muslim? Tanga-tanga ang puta. Eh, sabi kasi nila, Nash, na mahilig si Carl doon sa dinuguan. Kaya nilutuan ko. Malay ko bang hindi pala mahilig yung mga Muslim sa dinuguan, no? Akala ko ba na-review mo yung religion subject natin? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin alam mga tungkol sa Muslim? Eh, ano ba kasi yung mga Muslim na yan? Ay naku te, hindi pa dumarating ang exam, naramdam kung lalagapak ka na. Hindi mong alam. Explain mo na lang kaya kung ano yung Muslim, di ba? Muslim ang tawag para sa mga taong sumasamba kay Allah. Sa pininiwalaan nilang nag-iisang Diyos, ang tawag sa religion nila ay Islam. Pero kadalasan kasi, hindi nila ito pinaklasify as religion. They often refer to it as the way of life. Religion ni Prophet Muhammad na pinakilala sa kanila. Tama, natatandaan ko na. At kung hindi rin ako nagkakamali, isa ang Islam sa mga religion na isang Diyos lang pinaniniwalaan na tinatawag na monotheism. Katulad ng Christianity tsaka Judaism. At kung hindi rin ako nagkakamali, ang Buddhism naman, tsaka Hinduism naman, marami silang Diyos na pinaniniwalaan. Kaya ang tawag sa kanila, polytheism. Oo, ante, parang ito, maraming sinasamba. Depends yun, di ba? Yung dati-dating na klase na crush mo last year. Uy, tumahimik ka nga, baka marinig tayo. Ay, te, kilala ko yung mga tingin na yan, ha? Kung ano man yung binabalak.
na sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo. Mukhang delikado na naman ako. Bakit ba kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba. Pag nakatingin sa iyong mata, ang mundo ay kalma. Ngayong andyan ka na, di magmamadali ko na katabi. Saan ko kay pumuti? Di na maghanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na nagkala sa'yo. Tingnan ang kulay ng aking nagsisilbing tanglaw. Ikaw ay di na magmamadali ko lang katabi. Hanggang saan buhok ay pumati. Di na maghanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Ngayon nandyan ka na, di magmamadali ko lang katabi. Hanggang saan buhok ay pumati. Di na maghanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na nagkala sa'yo. Kalas ng kulay ng aking nagsisilbing tanglaw. Ikaw ay dilaw. Wens, maraming salamat nga pala sa pag-tutor sa akin ng isang buwan. Kung hindi dahil sa'yo, baka feeling ko dama ka pa sa finance namin eh. Wala yun, maliit na bagay. O siya, short recap tayo. Medyo late na rin kasi para makauwi na tayo. Nahanto ka na. Hinduism, ang tawag sa religion ng mga taong sumasamba sa universal na Diyos na si Brahman. Ang mga taong ito ay tinatawag na Hindus. Karamihan sa kanila ay nilalarawan ng religion na ito bilang isang gawi at hindi isang paniniwala. Naniniwala sila sa bawat isa sa kanila ay may nakalakip na bahagi ni Brahman, na kung tawagin nila ay Atman. Kaya naman naniniwala sila sa mga buhay ng tao ay walang hanggan at nagpapasa-pasa lang ito sa iba't ibang anyo. Tinatawag nila ang process na ito na samsara o reincarnation. Nag-e-exist daw ang ganitong klaseng cycle dahil sa bawat isa sa atin ay may nakalakip na karma na dapat nating pagbayaran kapag tayo ay namatay. Ang karma na ito ay nakabase sa atin kung anong klaseng pamumuhay ang meron tayo nakaraan mong buhay. Gets? Eh di halimbawa, masama ka sa past life mo. Then kapag na-reincarnate ka, masama magiging buhay mo? Ganun na nga. Ano kaya past life nating dalawa, no? Para kasing ang compatible natin sa isa't isa. Wala, ang ibig ko sabihin, nagkakaintindihan tayo. Ano nga ulit yung Buddhism, Wens? Dapat alam mo yan. Ginawang kita ng quiz about dyan kahapon. Buddhism. Ayun, tatandaan ko na. Ang ibig sabihin ng Buddhism ay enlightenment or naliwanagan. Ito yung religion na tinatag ni Siddhartha Gautama o mas kilala sa tawag na Buddha. Hindi nila kinaklassified as God si Buddha kasi mas pinaniwalaan na tao siya kagaya nila. Meron din silang paniniwala na lahat ng hamon sa buhay ay madadaig at malalagpasan basta merong pag-iisip ng nirvana. Ito ay klase ng pag-iisip na kung saan walang anumang paghihirap. Naniniwala rin sila na si Buddha ay mahalaga sa kanilang buhay dahil siya ay niliwanagan. At naniniwala din sila na ituturo din ni Buddha ang kanyang mga nalalaman at makakamit din nila ito. Tama. Eh ano naman ang institutionalized religion? Ito'y tinatawag din na organized religion. Ito ay isang uri ng sect kung saan ito'y walang limit, sagrado, at higit sa lahat, may nilang pinapatupad ang mga religious practices nila, beliefs, tsaka rules. Ayos mukhang papasa ka na sa finals nyo. Good luck Paano ko makakamove on sa'yo kung ganito kakabait sa akin? At paano ko rin sasabihin sa'yo kung matulad lang ako dati kay Hero? Friends, may gusto akong sabihin. Wait lang, may tumatawag yung girlfriend ko. Sagutin ko lang. Tama nga ako.
Tamang hindi umamin sa'yo. I never said we should try to be anything. Keep meddling with my brain now. So how do we expect to be anything when we turn try to be anything? And why the hell do you always ignore me when I'm calling? Are you busy doing better? Tama ba? Article 2, Section 6 of 1987 yung batas na itinatag ng government kung saan ang simbahan at batas ng pamahalaan ay hindi pwedeng mangialam laban sa isa't isa? Mali ba? Hoy ate ko, ano nangyari sa'yo? Tama lang baka ako yung sinabi ko, Article 2, Section 6 of 1987. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Sabi mo nag-usap kayo ni Jaron after na tutor class niyo ni Wenz. Ano ba pinag-usapan niyo? Wala nga. Ay, teka. Boyfriend mo yan, di ba? Hindi ka pwede sa Muslim. Katoliko yan, di ba? Yan na lang ang paksin mo. Ha? Ano katoliko? Hindi mo alam kung katoliko? Tao ka pa ba? Nagsasabi mo, katoliko. Ang Katoliko ang pinakamalaking religion sa buong mundo na naniniwala kay Jesus Christ at amang makapangyarihan sa lahat. Naniniwala sila na kapag nanalig sa Panginoon ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ginawa mo naman akong bobo. Siyempre alam mo yung katoliko, no? Ang sinasabi ko lang, boy, best friend ko si Hiro. Tsaka hindi na kami nag-uusap, no? Oo nga pala, hindi na kayo nag-uusap. Pero ano mo kasing pinag-usapan niyo ni Jaron kahapon? Huwag mo sabihin may kinalaman kay Hiro. Jaron, Alam mo ang totoo. bitawan mo ako, Jaron. Hanggang kailangan pagsisinungaling sa sarili mo. Hanggang kailangan gagamit ang tao para pagtakpan niya nararamdaman mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitawan mo ako, Jaron. Alam ko ang lahat. Wala kang alam. Alam ko tungkol kay Hiro. Hindi mo alam ang sinasabi mo, kaya uuwi na ako. Alam ko rin na gusto mong palabasin, na gusto mo kami nila Wenz, para pag mukha na okay ka. Hindi mo ako naiintindihan, Jaron. Paano kita maiintindihan? Eh, hindi ka sa akin nagsasabi ng totoo. Kaibigan mo ako, Emery, nag-aalala din ako sa'yo. Hiro, sumagot ka. Kailangan natin mag-usap. Please. Hiro, Una pa lang alam ko nang hindi best friend ng habol mo sa akin eh. Hindi ako manhead. anong ibig mong sabihin? Ang laki ng pinagkaiba mo sa mga naging past ko eh. Alam mo kung bakit? Dahil mas malala ka. Ha? Hiro, Paano mo nagagawang tumingin sa akin? Nang mata sa mata, na parang wala kang ginagawang masama. hayaan mo muna ako magpaliwanag. Nagawa ko lang naman yan kasi... Sabi mo, ginagawa mo ng bukal lahat ng mga bagay na ginagawa mo para sa akin. Pero sa mga nababasa ko, ay halos isumbat mo na sa akin. Hindi ko magagawang sumbat sa'yo yung mga bagay na binibigay ko. Dahil ginagawa ko yung bukal sa loob ko. Buti na lang nakausap kita bago ako matulog eh. Ha? Para sa pagising ko, wala ka na sa buhay ko. Sinabi ko naman sa iyo eh, sa oras na mawala ka pa, pati sila sa buhay ko ay tatanggalin ko na rin. Fuck! Best friend? Kung ganun, hindi mo nasabi sa kanya yung mga gusto mong sabihin. Tama ba? Parang gano'n na nga. Ba't hindi mo siya kausapin? Like chat or call? Paano? Blocked ako. Ay sa personal. Kaya na siya sa Pinas, Jaron. Matagal na siyang lumipad. Last year pa, papuntang Hong Kong. Sabi niya sa akin, hindi na siya mag-aaral kasama ang mama niya. Teka nga, bakit alam mo tungkol kay Hiro? Parinig ko kayo ni Mika nagtatalo about yun. Kaya yun. Pero ganito na lang. Alam ko hindi ko kayang tanggalin yung sakit na nararamdaman mo. Pero alam ko kung paano yan papagaanin. Ha? Paano? Kunwari, ako siya. Ako si Hiro. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Sabihin mo sa akin. Makikinig ako. Jaron. Makikinig ako. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan, Jaron, pero siguro ganito na lang. Hindi ko sinasabi ang mga salitang bibigkasin ko ngayon para magpaawa o hingin ulit ang kamay mo, Hiro.
kundi upang sabihin na nagsisisi ako sa nagawa ko sa'yo dahil sa lecheng nararamdaman ko noon. Ayos lang sa akin kahit pa hindi mo ako patawarin. Ang mahalaga makingi ako ng tawad sa'yo dahil walang araw na hindi ako kinakain ng kahiyan at pagsisisi dahil sa nangyari. Alam ko sa sarili ko na nagkamali ako. Alam ko sa sarili ko na mali yung ginawa ko at hindi ko itatanggi yun. Kailanman hindi ako nagalit sa iyo, Hiro. Kahit pagkaano kasakit na salita ang mga natanggap ko ng gabing yun, tinanggap ko dahil alam kong nararapat lamang sa akin yun. Pero gusto ka rin sabihin sa iyo na kailanman hindi kita kinaibigan dahil gusto na kita. Kinaibigan kita because I saw something different from you na walang iba. And knowing you as our bond go deeper, doon ko lang napagtanto na kamahal-mahal ka naman pala. Hindi tulad ng lagi mong sinasabi sa akin. Kaya nasasaktan ako noon kapag sinasabi mong walang magmamahal sa iyo dahil mababa ka lang. Hindi ko rin sinusumbat sa iyo yung mga bagay na ginagawa ko dahil bukal lahat yon sa akin. May mga nasabi man ako, bunga yun ng sakit at galit sa sarili ko na pilit kong kinikimkim. Hindi naman kasi ako pwede magreklamo dahil best friend mo ako, di ba? Kaya naiintindihan kita. Dahil sa sakit na yon, nakagawa ko ng isang malaking katangahan sa buhay na mapahanggang ngayon ay pinagsisisihan ko ng sobra-sobra. Hindi ko ginawa yun dahil patay na patay ako sa iyo. Ginawa ko yun dahil gusto kong tuldukan yung nararamdaman ko na tama na. Noong mga panahon na nalaman mo ang tungkol doon, hindi ko na ginagawa yon. Matagal ko nang hininto. I decided to be a better best friend for you. Hindi ko alam kung nakikinig ka, pero yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Gaya ng sabi mo, marunong din akong humingi ng utang na loob. Kaya maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin ni Hiro. Maraming salamat. Pero, kung matagal mo nang alam, bakit hinahayaan mo lang ako nasasaktan? Ate, naputapunan na naman yung damit mo, no? Oo nga eh. Nakakainis. Hey, dito na pala. Oo nga. Ay naku ate, pag wala talaga dito yung pangalan ko dito, magwawala ako dito. Ate, ang dami-dami pangalan, no? Kailangan naman magsalita sa'yo yung papel. Hanapin mo kaya? Cruz Jonas, Undangan, Jolinda. Dantis! Dantis! Masabi ako! Pero, yung pangalan mo, Andy Lopez, Dios Camille, Lester, Ezekiel, nasan may pangalan ko? Katabi na yung pangalan natin, hindi pa nakikita. Kita tayo mamaya sa library. Pwede tayo dyan na. Okay sa ganyan. Pwede naman kita lahat kay Wens talaga. Tumigil ka nga. Alam mo may GF yung tao eh. Ha? Walang GF si Wens. Huwag mo akong lokohin, Jaro na. Kitang-kita ko ng mga mata ko na may tinatawagang babae si Wens. Gagi, baka si Carl yun. Tropa kami nila Wens, diba? Baby nicknames namin. Carl, istorbo ka talaga. Tawag ka ng tawag. Alam mo, tutor class ako ngayon. Sige na nga. Kaya yun, trippings lang. Ha? Lamya kayo? Uy ate, ba't ka ba nang mamaki dyan? Siya nga pala. May date kami ni Carlo. Ano? Bye. Uy, Bye! wait lang! Hello, Hiro?